kamuti lang, sa kamuti lang ka, Ernie, alam mo nangyari doon? Nagkaroon kami ng Kamote University. Oo, yung aking platform, pinakita ko sa kanya, dinemonstrate ko sa kanya. So sa kamuting product lang, meron tayong Kamote University. No? Okay. Why? Andun lahat ng kurso na. Meron kang agriculture, meron kang engineering kasi ipapackage mo 'yan, di ba? Mayroong lahat ng klaseng engineering nandun na. Mayroon kang food production, may food engineering ka, may medicine ka, mayroon kang ng pharmacy nandun na rin. Lahat kompleto yung mo, isang product lang. Paano ko nakuha yun kasi nagbibiyahe ako, nagpupunta ako ng US nung time na yon. Pag pumunta ako ng Houston, ang kanilang product isa lang doon, oil and gas. Correct. And lahat ng kanilang mga university, colleges, lahat ng mga nakatuon doon sa oil and gas. So lahat doon nagkaroon ng And then pag pumunta ako ng tawag nito, California, dahil sa doon, halimbawa doon sa mga isang university pinuntahan ko ron sa New Orleans, sa may Mississippi, yung mga magsasaka doon, hindi sila mayayaman sila eh. Hindi sila yung nagpepresyo, but they are supported by college. May mga kolehiyo na silang sumusuporta sa mga sa tawag niya, sa mga farmers. So maganda yung nila. Sa Israel ganun din, no. So nung nagkaroon kami ng debate ni tawag nito ni FBR. Si Ramos bata pa ako noon. Kasi siya yung pinupush niya si De Venecia, di ba? Pinupush siya sa De Venecia. So yung nagsasagutan kami sa sa bulletin, no? Sa bulletin. So sinasabi niya na sabi doon, we want action. We don't want actor. Ginagano niya. Ang pinupush ng De Venecia noon, industrialization. Natatandaan niyo? Ang kanyang plataforma is industrialization. Ang platform naman ni ERAP is farming and education. So yun yung aking sinulat, no? So, bandang huli, nagano ako sa kanya. Nag-consider, sige, sabi niya, industrialization. Sabi ko, mag-industrialize tayo, but the industries only support of farming. Kasi yan ang ating products. Wala tayong food engineering sa Philippines. We are actually looking at, sabi ko, graduate ako ng UST, communication engineer, pero hindi ko alam kasi ginamit ko produkto ng US, di ba? Yun. Wala naman tayong manufacturer ng mga radio kung ano-ano. Yung nagpanufacture ng radio lang doon, natatandaan nyo, yung military, di ba? Natandaan nyo yan, meron yan. But ang kanilang mga pinoproduce lang, mga gaya-gaya lang din, di ba? Yun. So, but why not we concentrate on our own product, sabi ko. Di ba? Na ang product mo talaga is food. Product ng Philippines is food. Why we are going to sabi ko doon sa mga sinasabi mong samantalang yung mga raw materials natin ine-export natin, di ba? Nagpunta rin ako ng Russia. Dito sa Saudi Arabia, ni-represent ko si Prince Michelle. Yung dapat siyang hari, no? Ni-represent ko si Prince Michelle sa Russia, no? And I went to Russia because yung Maaden dito is gagawa sila ng tawag na mining. So I went there para sa yung smelting plant, Then na-meet ko yung mga Russian, Nag-iisa lang ako nagpunta ron sa Moscow. But ang kinlos kong deal doon $6 billion, no? Na deal, no? No sa Moscow. So there pumunta ako sa Taganrog. Kabisado niyo ba yung Russia, no? Hindi po, familiarize me. Okay. There is a place called Taganrog near, actually Moscow kasi, dati ako, nanggaling ako dito sa Saudi Arabia, punta ako ng Turkey, nag-cross ako ng Rostov-on-Don.
Sa Rosabundon, there is a place called Taganrog. The Taganrog place is walang ginagawa ito mga kundi ano lang ito, yung mga smelting lang. Mga talagang ang kuha nila doon is tungkol doon sa mga packaging, yung support ng ano nila. So doon yung may mga ang pag pumunta kayo doon, nandun lahat yung yung mga yung ginagawa natin diyan sa Caloocan diyan, yung mga tawag nito, mga nagmo-mold nagmo-mold ng mga ng mga tawag nito, mga Katoni, anong term doon? Ito, yung itong mga dapat yun ang mayroon tayo diyan eh. No, yung palawakin natin diyan eh, yung mga yung sa packaging eh. Kasi yun ang problema natin, packaging. We don't packaging. We have enough marami tayong foods, no? Food nasisira lang. Ang problema, wala tayong food engineering, no? Pag pumunta ka pumunta ako ng China, bumili ako ng mga products nila doon, ang mamahal, no? Dahil kasi sa packaging. Pero pag tinignan mo product ng Philippines saka sa kanila, mas maganda sa atin. Ang presentation lang, pagdating ng export hindi wala tayo no. Wala tayo, no? Yan 'yon. Anyway, sige po, balikan po natin yung inyong proposal. Kaya ngayon, ang ginawa ko ngayon, nang dumating ako ito ngayon ang problema ka Ernie. Sabi nila, problema nila, kasi kami OFW. Pag umuwi ang OFW, di ba? Sa Philippines, wala silang trabaho. Di ba? But kaya itong nung manalo kaya kung anong pinor sa amin doon si Tatay Digong, si Mayor, dahil kasi malapit na malapit yung kanyang, kasi Mayor nga yung aking di ba? Ang aking, bago tayo pumunta doon sa aking OFW bank, kasi yung proposal kanina, kay Kwan yun yung platform ko kanina, kay ERAP, di ba? Yun yung... Kanina po, pinag-usapan natin food din. Food. Food, yun. Farming, yung Kwan yun. Yung kanya, yun ang sinulat na ko plus education. Opo, farming and education. Yan yung kanyang platform ron. Agriculture, farm, education. Ngayon, halimbawa, yung lugar na hindi basta-basta halimbawa product tawag niya yung nakita mo sa kapitbahay mo maganda yung ani niya doon, tapos ikaw gagayahin mo hindi naman suitable yung area mo hindi ko no? So mayroon tayong engineering, mayroon tayong nagsusurvey engineer para ito di ba? Opo. Anyway, sige po. Opo. Tapos napaligiran tayo ng ng tawag nito ng tubig, di ba? Wala tayong dapat problema sa pagkain, di ba? That's kasama yun sa farming yung yung fishing, farming kasama yun Then if magkakaroon ka ngayon na pagka malapit ka sa tubig, di ba? Ang industry mo doon, mga barko, di ba? Barko, mga support sa sa ganun yun pag nasa bundok ka, siyempre so ganun yung yung aking presentation kay tawag niya kay ERAP. Hindi niya nagawa. Kasi sabi niya walang pera. So sinundan niya si Ang, nagpasugal siya kung ano kaya nawala kami doon sa yung jeep ni ERAP. Nawala yung grupo. Kami nila Amable, nawala na. Nung time na yun, nung nakaupo na siya, iba na yung mga ni ERAP. Wala na. Nawala kasi siya pupunta ng Malacanang lasing. Tapos Anyway, ang concerns ko po talaga, una, OFW. Opo. Okay. Actually, nagtanong kayo kung OFW ba ako dati. Hindi po ako OFW dati. Okay. Wala po akong background na ganoon. Okay. Ang actually, for the longest time, medyo varied yung experiences ko. Pero it always has to do with people and transformation. Right. Lagi po tao at saka pagbabago. Nagsimula ako sa pag-aaral, ay
nagtapos ako ng pre-med pero hindi ako tuloy ng pre-medicine. Tumuloy po ako ng Communication Arts sa Ateneo. Tsaka po later, nagturo, Tapos, nung nalapit po ako sa Panginoon, after some time, nag-aral din po ako ng divinity. No? Nag-aral po. Amen. So, ayun po. So, dumaan ako ng ganun. Nagpastor po ako for 18 years. Nung 18 years na po yun, lumaki yung iglesia na pinaubay sa atin ng Panginoon. After that, nagtayo po din tayo ng school. So for 20 years, I was also an educator. Nagtayo din po tayo ng credit cooperative. Microfinancing and credit cooperative. Pero nakita ko po sa microfinance, hindi talaga nakakatulong. Hindi talaga siya yung solution. So I began to shift and nakita ko ang kailangan magandang tulong talaga is turuan, alalayan yung entrepreneurship, yung social entrepreneurship po. So yun, I was 20 years din po ako sa credit cooperative. After that nag-organic foliar fertilizer. Ang laki ng lugi ko ron. Okay, tama po. Ang laki ng lugi ko ron. Pero ang nangyari po, eventually, nagtrabaho ko po sa gobyerno. Nung nagtrabaho po ako sa gobyerno, when I worked in government, doon ko po nakita yung paraan ng gobyerno. First, I was with President Digong. Ako po yung unang spokesperson. Bago po si Harry Roque. Ang mandato po niya sa akin noon na dapat, sabi kasi niya, sabi niya, ako pala away, sabi niya. Hindi pwedeng spokesperson ko pala away. So yun po naging mandato ko na kalmahin ang mga tao. Kumalma naman ang mga tao. Kumalma din naman sila. Pero after certain stage, ay nagbago yung kanyang tactics, yung kanyang strategy. So ginawa niyang medyo confrontative. So by that time, nandun na po ako sa Foreign Affairs. Meron po kaming weekly show dati for some time. Kasama ko po yung Undersecretary ng UMWA. Ang ginagawa po namin tinatawag na OFW Health Town Hall. So, linggo-linggo, umiikot po tayo kung saan-saan. Pero ang nakita ko po talaga, tuwan-tuwa talaga ako sa mga tiga Middle East. Kasi yung mga yung ibang mga kababayan natin, for example, they've gone to Western countries, medyo nag-assimilate na sila. Hindi na sila talaga naging kung nasa US sila, naging Amerikano sila. Amerikano na. Amerikano na sila. Pero yung mga napansin ko po dito po sa Middle East, doon talaga solid. Wala doon Pilipino talaga tao ron. Parang alam nila kung bakit sila nasa Middle East. Ang paggusto nila na andun lang kami, magtatrabaho kami para makapaaral at makalikom ng konti. Yun, hindi ba? Tapos, pero pag uwi nila, may mga na-meet naman ako na very successful. Katulad ng isang araw, may na-meet po ako nagbebenta dito ng karne, mga steak, mga hamburger. Pero nag-aral pa sila sa Ateneo Professional Schools. Kasi ang trabaho nila sa Dubai dati, mga middle manager sila. Pero hindi naman lahat middle manager, hindi ba? Maraming karamihan ng mga OFW na umuuwi, pag-uwi nila dito, halos wala na kasi pinarigalo, pinaganito, pinaganyan. So meron mga bayan na 80% ng mga tricycle drivers ay mga ex-OFW. Pero ang sayang kasi meron silang mga skills. Meron po silang mga skills na hindi nagagamit. So, ang naging concern ko talaga is OFW reintegration, yung pagbabalik. So, ito po nakakatuwa na pinag-uusapan niyo yung bangko, nakakatuwa pinag-uusapan niyo yung pwede nilang pasukan. Kasi ang gusto po natin mangyari sana na meron tayong hinahanda na application, yung mobile app na pwede mag-apply yung doon tapos ililista yung kanyang personal data tapos pwede natin silang ipag-grupo-grupo, steel workers, ganito, ganyan. So imbis na, kasi sabi ng isa, paano naman kami, umuwi ako dito, hindi na ako makahanap na empleyo. Ang sagot ko naman po, hindi naman pang-i-empleyo na pagbalik ninyo. Pagbalik niyo, hindi na kayo mag-a-apply ng trabaho kasi may skills na kayo. You can now begin to offer your services. Pwede kayo, hindi ba, kung tulad ng sinabi niyo, baka Ernie, ano po? Ernie, bago mo ituloy yan, yung Opo. sinasabi mo, kasi nakikita ko yan.
Gusto mong pakinggan yung presentation ko kay Digong? Ay, kayo po, inaantay ko nga kanina. Ayan, okay. Yan. Okay, ganito yan. Actually, yung ginawa namin, kasi Tony kasama ko niyan eh. Ang ginawa namin presentation ganito po. Yung OFW Bank. Why OFW Bank? Opo. Pinagtatanong ako sa doon sila Bernie, sila kung doon sa sa tawag niya sa Davao, no? Marami silang question kung ako banker kung ano. Sinong Bernie? Si Bernie siya sa doon din siya mayor pero sa siya siya sa business eh. Okay, sige. Bernie, baka kilala niyo siya, bata, Bernie ang pangalan, may mga ako pero yung apelyido medyo eh. So, ang aking doon, ganito po. Kasi, ang problema nila, how the OFW, kung paano uuwi ang OFW. Wala naman silang, doon, wala naman silang makatatrabaho. Sa based on my experience ulit, Ernie, is that marami akong kaibigang umuwi doon, mga skilled dito, mga skilled workers to, mga professionals, but after 2 years, patay na sila. Karamihan umuwi, patay. Namamatay. But, namamatay sila kasama yung kanilang gain of experience, no? Na hindi na transfer sa Philippines, no? Pag pumunta kayo ng Saudi Arabia, mga hinahawakan namin mga dito, mga technology, talagang talagang high-tech, no? Mga high-tech talaga. So, ayan. So presentation kong ganito. Yung si Bernie nagtanong sa akin noon sa kasi OFW Bank, ang akala niya OFW Bank pera, no? Pinag-uusapan kasi bangko eh. So, nung sabihin kong investment, yung mga investor, no? Sabi niya, mga OFW lang yan eh, makakapag-invest ba yan? Yan kanyan. No? Parang naalala ko si Miriam Defensor noon, OFW lang yan. Okay. So sabi ko, tinanong ko siya. Nag-start dito, kaya umiyak yung deputy mayor eh sa presentation ko doon. Kasi ganito ang aking naging presentation. Tinanong ko siya, alam mo ba sabi ko, kung sabi ko kung sino pinakababang OFW sa alam mo, sabi ko. Sinabi niya maid. O sabi ko, maid, sabi ko. Sige, sabi ko, bibigyan kita mas mababa dyan. Sabi niya, mayroon pa ba? Sabi niya, sa maid, mayroon, sabi ko. Pastol, no? Pastol. Sa Saudi Arabia, pag pumunta ka dyan sa disyerto, hindi mo na siya mamumukhaan, hindi mo siya malalaman kung Pilipino siya, Indiano o Yemen eh. Kasi maitim na siya, no? Sabi ko. Pero ang pahinga lang niyang pastol na yan, sabi ko, pupunta ng gasoline station para dumingil lang yan o kaya pagpalamigtas, balik uli siya. Kasama, 2 years ang kontrata niya, yung pastol na yan. Nagpapastol siya ng camel, kambing, saka itong mga karnero, no? Itong sheep, no? Sa 2 years. Ang sahod niya, $250. Sabi ko, $250. At itong pastol na ito, sabi ko, maghapon yan, ang iniisip niya, magkatapusan na. Para makuha niya yung $250 niya para ipadala sa kanyang pamilya. Ayan. Imaginin mo yan, no? For 2 years, ang contract niya. Yan lang ang kanyang trabaho. At ang kausap niya, mga tupa. Wala siyang ibang, nasa disyerto siya eh. Pero Pilipino siya. No? So, yan ang kanyang yan ang kanyang yung kanyang tawag niya sa buong maghapon niya. Yan ang trabaho niya. Ngayon, sabi ko, ikat muna natin itong sabi ko, itong pastol na ito. Pumunta tayo sa isang skilled worker, welder, sabi ko, welder, which marami sa Saudi Arabia. Itong welder na ito, ang pangarap niya magkaroon ng negosyo pag umuwi siya sa Philippines. Pero ano yung
yung mga dinadala ng mga government official dito sa Saudi Arabia na reintegration, tinuruan kaming magalaga ng tilapia, gumawa ng balot, kung ano ng mga reintegration daw eh. Which malayo doon sa aming linya, no? Line, no? Ngayon, itong welder na ito, ayaw niya mag-alaga ng tilapia at saka balot. Gusto niya i-apply yung kanyang expertise as welder. Sabi niya, uwi ako ng Philippines, tatayo ako ng shop at tuturuan ko yung mga tao doon, 'di ba? Sa kanyang yung welding niya para makabalik sa Saudi Arabia. Iniisip niya talagang maging OFW rin, no? Okay. Itong pobreng welder na ito umuwi. Pag umuwi yung mga yan, 30,000 ang dala, 30,000 reals, di ba? Okay, umuwi siya. At nagtanong sa mga pinsan niya, mga kapatid niya, mga gano'n, ano. Gusto niya mapalago yung kanyang pera para makatayo siya ng kwan. Ang pinsan sabi niya, ano ba magandang negosyo? Sabi niya, dito bumili ka ng tricycle o kaya bumili kang taxi. Tapos ang problema, ganyan talaga ang ginagawa ng OFW. Pero ano nangyayari, mababalitaan mo, nakarnap yung taxi, nasira yung tricycle, kung hindi sari-sari. Wala no? So wala. Nag-decide siya ngayon, yung malilikom ko, ako na mismo magtatayo ng aking welding shop. Tapos maganda talaga, no? So siya nung pagkatapos ng kanyang finished contract siya rito, nagtayo siya, nagkambas siya. Kailangan niya 10 million pesos para magawa yung kanyang welding na company na iniisip niya. May 5 million lang siya. So, nagpunta ng bangko. Sabi nung sa bangko, sir, Mr. De La Cruz, kailangan ko ng business plan, kailangan ko ng feasibility studies, at kailangan ko ng collateral. Yan. Sabi niya, no? So, okay. Nagawa niya yung tatlo, no? Ito. Meron siyang yung mga napundar niyang mga area-area, ginawa niyang collateral, di ba? Para mapunuan niya yung kanyang Okay. Nagawa niya. No. So, madalit sabi, Mr. De La Cruz, aprobado yung inyong loan. Ito na yung pera ninyo. Pwede na kayong umpisa. Nag-umpisa siya. Bagsak. Magaling siyang welder. Di ba? Magaling siyang magturong ng pero bumagsak yung welding. Karamihan ganun, Ernie. Bagsak. No? Balik uli siya ng Saudi Arabia. Yung kanyang sahod na $2,000 dati, naging $1,000 na lang. No? Kalahati na lang, di ba? At nagbabayad pa siya ng utang niya sa Philippines. Yan ang karamihan nangyayari sa OFW. Kaya ako naisip ngayon yung OFW Bank. Paano yung OFW Bank naman? Ay, ganito yan. Balik tayo dun sa pastol, sabi ko. Balikan natin ng pastol. Itong pastol na ito, magaling magpastol. No? Ngayon, iba na ngayon ng ang kanyang istorya ngayon, no? Sir, sabi niya sa bossing niya, bossing, hindi na ako finish contract na ako next month, uwi na lang ako, no? Hindi na ako magtutuloy, sabi niya. Sabi ko anong gagawin mo doon? Uwi na ako doon, sir, at mas maganda, sir, kung gusto mo, sabi niya, ituloy natin ang pastulan natin, sabi niya, no? Oh, akala ko uuwi ka. Sabi niya, oh, sir, uuwi ako, pero pwede natin dalhin yung pastulan natin doon sa lugar namin. Saan ka ba? Sa Cotabato. Kasi karamihan ng pastol dito galing ng Mindanao sa Saudi Arabia, no? Ang kanilang visa is sa farm, may visa sila. Pero pagdating nila dito, pastor sila. Nagtawa ngayon itong amo niya, alam ko magaling kang pastor. Marunong kang magpapatakbo ng negosyo. Sabi, pwede mo bang halimbawa pag nag-invest ako sa iyo. Sabi nung, sir, meron akong bangko. Ayan. Kita mo ang difference. Meron akong bangko, sabi niya, no? Kasi OFW bank yan no?
Oh, sabi niya, meron kang bangko? Oh, ito OFW Bank, meron kami. Anong ginagawa doon? Pumunta ka, sabi niya, tignan mo mabuti yung mga ano mo doon, kung paano mo itatayo, no? Ay, magandang idea yan. Dali natin sa Mindanao ang ano, yung pastulan. Pero gusto ko makita kung paano mo gagawin. Okay, sir. Umuwi siya, no? Pumunta siya sa OFW Bank. Mga bossing, magtatayo ako ng pastulan ko. Saan? So, Tabato. Oy, mga boss, mga partners, itong ating kabayan magtatayo ng pastoran sa Cotabato. Tingnan nyo nga yung mga engineers daw, kung anong mga kundyan. Yung atin sa database. Sino bang pwedeng tumulong sa kanya? So, yan. Business plan, feasibility, tapos yung mga dapat niyang kailangan. Ibigay nyo. So, yan ang OFW Bank. Hindi ito pera hindi itong bangko ng pera, kundi bangko ito ng gain hundreds and hundreds of years of experiences of OFW. Yan. So ngayon, halimbawa, ako kung may engineero ako, nagtayo ako ng construction company sa Philippines, di ba? Sinabi ng Saudi Arabia, kung magtatayo kami ng desalination plant dito. President Abella, meron ka bang may mga tao ka ba dyan? Sabi ni President Abella, ay ba tao ipapadala ko? Company ipapadala ko sa'yo. Nakita mo? Yeah. Yan ang OFW Bank. Yan ang correct. aking presentation sa Davao. Excellent. Na ginawa Excellent. nila, iba naman. Iba yung Ang ginawa nila pera, tama. pera. Oo. Pera ang kanilang but that's not our idea. Ang sabi nga sa akin ni Kwan, banker ka ba? Hindi, sabi ko communication engineer ako, sabi ko. Pero hindi ko alam sa ibang lugar, pero Saudi Arabia, Bahrain, ang nagpapatakbo ng bangko Pilipino. Tama. Anyway, I fully agree with you po kasi ito pong pinaplano natin na reintegration. Yun sinasabi ko, mobile app is really the beginning of kinokolate natin yung data nila para po meron tayong malikom na datos. Yung datos na yun din, yung katulad niyan, sinabi ko nga, yung kinausap ko nga isang tawag the other night, sabi niya, matanda na ako, pag-uwi ko, matanda na ako, hindi na ako makahanap ng trabaho. Sabi ko, hindi ka maghanap ng trabaho. Magbibenta ka na ngayon ng serbisyo. Kasi meron you're part of a company. Either may cooperative ka na, o meron na kayong may grupo na kayo, or like you said, a company. Katulad ng sinabi nyo, kunyari isang bayan nag-request ng mga desalinator, but we can actually send a whole company. Katulad ng China. Yung mga Chino, gano'n ang ginagawa nila. Ipapadala yung mga expert, including yung mga builder mismo. Yung mga bridge. Preso nga pinadadala rin sa Saudi Arabia. Mga preso nila pinadadala sa Saudi Arabia. Ernie, mayroon pa akong ikukan doon na yung kwan nga is, kaya yung aming dito, para makita mo lahat ng problema, dito sa Saudi Arabia, ako, I don't speak for other country, pero nagpunta ako ng Canada, in-interview ko mga kasama natin doon. Actually, doktor na siya. Inggit na inggit siya sa amin kasi doktor ako, sabi niya, pero 3 trabaho ko rito. Bagger, gasoline boy. Tapos, hindi siya doktor. Sabi ko, nainggit nga kami kayo sa inyong mga Saudi. Ngayon, sa US, ganun din. No? Ang kanilang, maganda lang pakinggan nandun sila. Pero pagdating ng maganda pa rin Saudi Arabia. So Saudi, ang aming problema rito, ang mga tao gustong umunlad. Mga nurse, mga ganyan. So pumapasok sila kahit na networking, kung ano-ano kung saan nila dinadala yung pera nila, na nawawala, na pinaglalalangan lang ng mga kwan. Sino ang mga kumikita dito? Yan, yung mga nagbebenta ng mga lupa sa Philippines, di ba? Target nila OFW. Sa Mega Mall, di ba? Sino nagpapalala ng mga OFW, di ba? Yan ang mga doon. So, kung magkakatulungan tayo, bawa, ikatinayo namin itong We Are OFW Foundation na ito dahil nagtayo kami ng cooperative. Sabihin ko sa iyo,
Ernie, hindi umunlad ang kahit na cooperative sa Philippines. Dahil kasi nga ang ating cooperative, ano ba yan? CBA, masyadong ano. Walang pumapasang business plan ng mga dito. Meron kaming yung sandigan ng OFW. Opo. Ilang taon na yung aming doon. Tapos tinutulungan kami ni Ed Quinto, baka kilala niyo si Ed Quinto dati. Nandiyan sa Sambeda, no? Si Ed Quinto. Tapos yung nagdala ng diyan. Tapos si pangalan nito nung si may awak pa si Kaeli, no? Si Eliseo, no? Siya may awak ng sa yung sa IT, no? Diyan. Katakot-takot na dapat sasama kami doon sa doon sa paggawa ng niyo diyan yung tawag nito yung internet. Pero pagdating sa kongreso pa lang hinihingan kami. Si Tony. Hinihingan kami magkano hinihingi sa atin Tony? So sinasabi po ninyo ang problema ang lakas ng corruption diyan sa Philippines kaya nga dito kami dito. Correct. Mismong mga media, Ernie, sabihin ko sa inyo, yan media, experience namin hindi pa kami, mayroong umihingi na ng yan, 50,000, 15,000, makadapit lang dun sa dito, tatambakan kita ng investor na Saudi, kung gusto mo, kung patas ang laban. Ang experience dapat patas. Ang Saudi pumunta diyan para magtayo ng company. Sabi sa akin, Ed, paano ba? Hindi pa natatapos yung company, nasa development stage pa lang, upos na yung pondo namin. Paano mag-umpisa yung investor? Ngayon, so sabi ng Saudi ganito, pupunta kami sa inyo, but we would like to have only yung may project na, no? Wala kaming pakialam sa development stage. Wala. Kasi na nga sila no? Kasi nauubos ang pera ng mga investor pagdating diyan Doon lang sa nagsasamantala yung mga kapwa Pilipino natin diyan. Ipamimit nila kung sino-sino tapos hininga si 100,000. Akala yun, mga malalaki. Isa pa, si Tony ulit, kami na sa oil para magamit sana yung aming connection dito. Ano nangyari na lahat, pagdating sa atin diyan sa ministry diyan, di ba? Yung mga general, kung kaya nyo, mga general ang problema natin diyan kay Ernie. Mga general, na nakuha namin diyan na tawag nito na hinuhututan yung mga dinadala namin mga investor. Paano naman? Yan ang problema natin dyan. Kaya mong kalabanin yung mga general na yan, mga kaya po siguro explain ko lang. Ang nakita ko po is this. Na kasi po yung makita nyo to, no? This is a triangle, tama? Yeah. Itong triangle to. This is government. Ito naman business. Ang kadalasan nag-uusap yung mga nasa gobyerno na may kapangyarihan ng gumawa ng batas na pabor sa iilang tao. Tsaka yung mga big business na kayang magbigay. So kumbaga nagkakaroon ng collusion between oligarchs and power kumbaga nakaka-capture ng pera, nakaka-capture ng mga big businesses yung gobyerno, yung state. Ngayon, paano katulad niya, sinasabi niya, paano yung kakalaban nito, paano yung kakalaban niyan. Ito po, ini-introduce natin yung konsepto ng civil society. Yung civil society po, ito po yung mga hindi sila nasa gobyerno, hindi naman sila sa negosyo, sila po yung mga civil society. Like for example, kung merong WAO Philippines, merong We Are OFW Philippines, sila ngayon ay pwede kasi po meron tayong tinatawag na civil society participation. Nakalagay sa ating local government code.
Ngayon po, pwede magmula barangay level, municipal level, city level, regional level. Pwede pong sumali yung civil society. Pwede Right. po silang sumali para makinig, tumingin, at pwede po silang magsalita at pwede nilang i-pressure. Hindi naman sila hindi kailangan matakot kasi sa labas naman sila. Hindi sila sa gobyerno. Wala naman sila sa negosyo. Pero pabor sila sa mamamayan. So ito po yung ating kasi ilang beses katulad yan, ngayon talaga idiniin ninyo yung corruption. Totoo po talaga, pero how can we address that? Kasi kung nandito lang magagaling, sa loob lang din ako no? Pero if we encourage, ito po yung ano ko, ito po yung promise, ito po yung aking tawag dito, pangako. Kumbaga, na we will involve civil society. We will involve people like WAO, kung meron kayong mga Welders Association. Tapos, hindi po sila sa national level. Andito po sila sa andito sila sa local level, sa barangay level. Nakatutok sila. Kung may project kayo dyan, may nakatutok na sa municipal level, sa city level. Kumbaga, makikialam po talaga tayo. So, ang ano ko po talaga, ang proposal ko, meron talagang magandang tadhana Pilipinas Maganda talaga, pwede. Kaya lang, kailangan sumali na ang ordinaryong mamamayan. Huwag na natin ipasa, of course, andyan ang gobyerno, may mga programa gobyerno, pero kailangan po sumali talaga ang ordinaryong mamamayan. Doon po, and that is, and tama po kayo, you're very correct. Ang kailangan pong bigyang tutukan is corruption. Kailangan ng transparency. Alam po niyo sa world ranking na halos nasa baba po tayo Under 35 tayo ang pinaka bottom 180. Below average nga tayo Ang average 43 tapos tayo 35 lang. So ibig sabihin sobrang corrupt. Pero pwede po siyang ma-address. Pwede po siyang ang sinasabi ko hindi lang manggagaling sa puwersa ng presidente kundi po ng buong mamamayan. Tama So yan po. Yun po. So that's why we want to involve as many as possible. Yung grupo nyo, sige, isali natin. Kasi katulad, paano, sino magiging, hindi naman ako pwedeng magiging abogado. Pwede ako mag-abogado for OFWs, pero ang kailangan may boses yung mga OFW, tama? Sila yung magsasabi. Ito yung concern namin. Ito yung, katulad ng sinabi ninyo, no? Ang ganda-ganda actually. Ang ano ko po, nag-social entrepreneurship po ako sa AIM, no? So yung sinasabi niyo yung business plan, yung feasibility plan. Meron pa nga kulang dyan yung mentoring. Kaya nag-fail kasi walang nagtuturo, walang gumagabay, walang tumitingin. Dito po natin isali po natin yung mga may expertise na, yung mga dating OFW kung meron. Kaya nga Ernie, yung sa OFW Bank, di ba? Yung presentation nakita mo. Kasi yung pastol nga siya Expert siya mag-pastol pero hindi siya marunong mag-manage. Hindi siya marunong magtayo ng negosyo. Correct. Hindi niya alam. So, kaya nga sagot niya sa prinsipe na kanyang boss dito, prinsipe yung boss niya. Pastol siya, prinsipe yung boss niya. Sabi ko nga, alam niyo ba, yung prinsipe, walang basta-basta makakausap dyan. Pero itong kabayan nating pastol, araw-araw nakakausap niya yung prinsipe. Di ba? So, naltiwala siya dun sa pastol na yan. Di ba? Alam niya magpastol. Pero nakita niya kung mayroong maggagabay na sinasabi nga niya, yung OFW Bank na yan, no? Gagabay sa kanila lahat at naintindihan nila mga OFW yan. Nahuli ko po yung konsepto nyo. Pagka yun na naitayo mo ka, Ernie, maniwala ka sa akin. Kasi ano yan. Maniwala ka. Nung nandun ako, hindi na sayang yung panahon ko sa DFA. Kasi ito po isang nakuha ko talaga. Huwag ka ngang magmagaling. Makinig ka muna sa iba. Tama. Pakinggan mo muna sila. Kasi katulad ng kinuwento nyo, natawa nga ako tuturuan nila ng magtilapia, magbalot. Hindi naman yun ang gusto ng tao. Ayun naman gusto ng mag-welding. Hindi ba? Yun ang natutunan namin sa reintegration Hindi po ganoon. Hindi po dapat. Baguhin po natin yon. Alam mo, in-introduce namin nila dito kay Ernie. Ayan, pati franchising, yung mga
Maraming pumasok ng OFW, mga franchise na alba, yung mga Oo. bola-bola diyan, mga kung nagtatayo sila diyan, no. Nawala lahat 'yun. Kawawa mga OFW. No? Ang sayang po kasi yung kanilang nalikom na talento. Yan, ang yung binabangko natin. Skill, yung Yan ang binabangko. experience, yun po ang dapat natin Ah. pangalagaan, yun ang Mm. palaguin natin. Mm. Kaya po ang ano ko po, even sa mga sa yung innovation po natin sa education, Mm. yung mga out of school youth po, Mm. ay turuan na natin sila. Turuan na natin. Isali na kaagad sila. Wala Kaya naman ganito, accounting eh. sabi ko lang yung ano ng wow, ano. Ang wow kasi yung We Are OFW. Pag titignan mo ron, we, water, environment yan. Water and environment. Okay. Yan ang we. No? Yung R is agriculture, resources, energy. Okay. Yan. Yung OFW is opportunity, food, welfare. Kaya we are OFW. Yan ang direction ng foundation namin. Yung foundation na yan. Yan. Opo. It's so amazing. Basic. Pero yun din. Kasi andyan pa tayo eh. Hindi pa na. Yeah. So very ano yan, ang pinaka-kuwan dyan, ang ating actually ang talagang nakita kong problema ka Ernie kung didirect na natin. Opo. Nawala tayo sa Panginoon. Ang Correct. bansa natin wala sa Panginoon. So Kaya sabi ko kahit po, anong gawin natin kung walang blessing, wala. Correct. Alam po niyo nakapanghinayang kasi nasa preambulo po natin yan. Nakalagay po sa preambulo natin, ang unang linya, sinasabi po dyan, we the sovereign Filipino people ask the aid of the Almighty God. Tayo po ay isang bayan na hindi sekular. Kinikilala po natin ang Diyos. At yun po, yung lagi ko sinasabi, bumalik tayo sa mga pundasyon natin. Yung pundasyon natin ng paniwala, pundasyon natin ng pagtiwala sa Diyos, at pundasyon natin na meron tayong covenant, meron tayong tipan. So dapat meron tayong panindigan natin yung tipan natin sa Diyos at tipan sa isa't isa para walang gulangan. Pare-pareho naman tayong mga Pilipino, pare-pareho tayong anak ng Diyos. Bakit may gulangan? Walang ganyan. Kasi ang tao kasi hindi niya mababago ang sarili niya eh. Ang Panginoon lang talaga. Kung kailangan natin, nasa nangunguna yan. Kung ang presidente, nabasa natin ng mga Bible, ang Bible naman eh. Kung sino yung hari, di ba? Kung sino yung hari, kung masama yung hari, yung curse nandun sa buong nation. Pag masama ang hari, curse, yung buong nation ang tinitingnan yun. Hindi yung hari eh. Kundi yung buong nation eh. Ang nagsasuffer eh. Yun eh. So, diyan siguro ang ating doon. At isa pang kung natin ka-Ernie ganito, nakita ko sa ating mga kondyan, mga politiko, wala akong nakitang tama eh. Wala akong nakitang tama talaga. Madi-distress kapag kasi instead na i-present nila yung kanilang plataforma, ang pinipresenta nila yung baho ng kalaban nila, di ba? Yun ang nakita ko. So, di ba? Tingnan niyo yung mga tumatakbo, di ba? Umaanga ako kay Manny Pacquiao, pero bandang huli, iba na yung sinasabi niya. Baho na nung kalaban niya, sinasabi niya. Sabi ko, ba't ganun ang presentation? Kabila, tinignan ko, ganun din, baho na nung. Yun ang problema. Kaya siguro, yung pagkatama yung sinabi mo, mag-start ka sa preamble. Opo. Alam natin sa mga tao na yun talaga yung preamble natin, na right, di ba? Na yun ang magandang direction. Pag nasunod yan, susunod lahat yan. Opo, para hindi sabihin ng tao na may tinutulak tayong relihiyon. Wala tayong tinutulak na relihiyon. Wala kang relihiyon. Sabi lang natin na dapat manumbalik tayo sa Diyos na kinikilala natin. You know, meron siyang tipan sa atin. Yun po. So nakakatuwa. So very exciting po. And thank you very much. Wala kang tinutulak na relihiyon. Pero ang nga doon is, hindi, kasi hindi naman maganda yung may tinutulak ang religion. Kasi yan eh, nagiging mechanical. Hindi naman gusto ni Lord yun eh.
Opo, opo, opo. Tingnan niyo ang Israel. No? May religion sila. They are looking for their own righteousness. Ang nangyari doon is naging mechanical. Kaya wala na rin ang Panginoon sa kanila. Nasa person talaga yon, personal. So, maganda yung ano mo. Kung kon natin is let's discuss yung meeting natin. Sige po. Mga Mag-meeting pa yata kayo. Sige po. So kasi, babalik ako ng 7:30 o ano po? sige. Kasi ganito ka, Ernie, yung ikukuha natin. No? Dito kasi, sa ngayon, di ba, ang talagang namumuro talaga yung dito sa Saudi Arabia ngayon is si Bongbong. No? Si Bongbong sa survey, no? Sa amin dito sa Bongbong. Kasi wala na wala namang makukuha. No? Yung kabilang panig naman, baho ni Bongbong yung sinasabi ng lahat. No? Baho nung ganon. No? So siya yung kon ngayon dito. No? So, kung ang tanong nga sa akin, pinresent ko sa yung ano mo, yung konyo sa kanila, is that, si Ernie. Sabi ko, mayroon tayong, ang ko sa kanila, mayroon tayong member na running for presidency, no? So, ibig sabihin, kaisa natin ito, no? Ang kon nga sa akin, kaya ba natin kalabanin si Bongbong saka si Isko? Pero global kasi ito global to no. So kung magkuha natin saka Iglesia ni Cristo. Kay Bongbong sila no. Kay Bongbong. Pero ito po kasi tawag. So tawag yan opo. Hindi ako papasok dito no kung hindi ako sigurado may narinig ako. So anyway, pero ayokong pag-usapan nyo kasi sasabihin nila isa ka pa. Pero ang alam ko lang talagang pag may yung tama yung ginagawa mo ngayon. Wala tayong pakialam sa kanilang baho, di ba? Pero yung ating plataforma, ang isusulong mo. Kasi pagka makukuha mo yung sinasabi ko nga dito sa hindi ko nga pala nasabi sa iyo yung aking advice kay Pinoy Si Pinoy nag-email yan nung hindi pa siya nasa senador siya, nagkakaroon kami ng email, di ba? Nung run siya ng presidency, mayroon akong sinabi sa kanya. Sabi ko, advice ko sa kanya isa lang. Sabi ko, Pinoy, kung gusto mong talagang yung sinasabi mo na tweet, na daan na sinasabi niya, no? Dalawang alagaan mo, sabi ko sa kanya, dalawa. Yung mayor, sabi ko, pagandahin mo ang sitwasyon ng mayor at saka ambassador. Yung dalawang yan. Mayor at saka ambassador. Bakit? Si mayor, sabi ko, siya yung nakadirect sa tao. Siya yung talagang magpuproduce para sa'yo. Si ambassador, siya ang magbebenta para sa'yo. Tama. Yan ang sabi ko sa kanya. Yan lang ang aking sinabi sa kanya. Sabi ko, Mayor, saka yung ambassador. After that, wala na kaming communication. Kasi hindi ko na siya ma-reach. Mataas na siya Mataas na siya. Parang si Erap nun, kausap ko na sa telepono, kayo naman ang magpapatakbo rito Pagka ako, okay, nung nanalo, hindi namin siya makita sino ba yung inutusan ko pumunta dyan? Si Rose Gandarosa. Kilala niyo ba si Rose Gandarosa? Representative siya ng BIR sa Saudi Arabia. Naging kaibigan ko siya 1987 kasi 1988 magfa-file kami ng income tax. No? Isa ito mai-share ko sa iyo Ernie, no? Siya kasi ang sa Riyadh pinapirmahan kami ng form para filing ng income tax. Mayroong isang field doon na hindi ko mapirmahan yung allowance, housing allowance. Hindi ko alam ang housing allowance ko no? Hindi ko ngayon. Nagbalik sa akin yung form, sabi
pila pa lahat ng field. Sabi ko, paano kung pipila pa nito? Lagyan mo lang ng kahit na ano. What kahit na ano, hindi ako nagbabayad ng housing dito eh. Sabi ko kasi yung Bell Canada, meron kami sariling kung sa Sauditel eh. Sabi ko may barracks kami dito. Wala akong allowance. Hanggang humaba ang istorya namin. Sabi ko, bandang huli, ganitong sinabi ko sa kanya. Ross, magkapatid tayo, sabi ko sa kanya. No? Oh, sige, okay, sabi niya. Paano ngayon? Sige, sabi ko, ako panganay mo, sabi ko sa kanya. Ikaw yung bunso. Ngayon, dahil wala tayong makain sa bahay natin, sabi ko, nangapit bahay ako, sabi ko. At doon sa kapitbahay natin, pinakain ako, pinatulog ako, sabi ko. At lahat ng binigay sa akin dito, pinadala ko sa iyo, sabi ko. Ngayon, sabi ko, yung pinadadala ko sa iyo, tinatax mo ako. Pati ba naman yung bahay ng kapitbahay natin, itatax mo, sabi ko. Nag-isip si Rose Gandarosa. Sabi niya, nagpunta sa akin dito, kaya nagkaibigan kami noon. Punta siya dito sa Eastern Province. Sabi niya, Ed, tinanggalan mo akong trabaho, sabi niya. Bakit? Sabi niya, kasi gumawa ako report. Sabi niya, wala nang wala nang tax. Wala nang tax yung OFW, sabi niya. Wala nang tax yung OFW, sabi niya. Sabi sa akin. Kaya hindi kami nag-tax eh. Wala na eh. Kwento ko ganun lang Logic lang eh. Nangapit bahay ako, sabi ko, dahil wala tayong makain. Lahat ng binigay sa akin ng kapitbahay natin, pinadala ko sa iyo. Lahat ng pinadala ko sa iyo, tinax mo ako, sabi ko. Pati ba naman itong bahay ng kapitbahay natin, itatax mo, sabi ko sa kanya. No? Kaya nung naging kaibigan ko siya, tapos naghiwalay din kami dahil nung umuwi siya, tuwang-tuwa siya, nanalo na si Juan, nanalo na si Erap, sabi pa ni Amable si Ama, si Aguilos. Ed, pagka proclamation, sabi niya, punta kayo rito sabay-sabay tayo, punta sa Malacanang. Sige. Pumunta si Gandarosa, sabi ni Gandarosa sa akin, Ed, kalimutan mo na si Erap. Sabi sa akin. Sabi ko, bakit? Papasok lasing, sabi niya. Tapos, kung sino-sinong pinag-appoint, pati nga si Gatchalian na, sabi niya, nagulat. Siya pala yung ng OFW, hindi niya alam. Pinagtuturo niya kung sino yung mga kabineto niya. Nakalimutan kami ni Erap. Anyway. Ganun ang istorya namin. Talagang nang nakaupo na siya, nakabarkada niya yung kung sino-sino diyan, di ba? Nalimutan niya yung mga tumulong sa kanya. Yan lang yung aming mas siguro po katulad dito. Yung nagkakakitaan naman tayo kung ano talaga yung pinagbabasihan ng ating usapan. Meron naman tayong common bond. Nagpe-pray kami talaga ka Ernie na magkaroon ng isang tao, di ba? Na hindi ito mamumulitika kundi makajos siya, maidid yung ma-perform niya yung will ng Panginoon, join in His will, sabi ko sa kanya, yun ang prayer namin to give us a leader. Lord, sabi ko, give us a leader that can perform your own will, sabi ko, for kingdom's sake. Yun. Amen. Amen, di ba? Sige po, kung gusto nyo, balik na lang ako ng 7:30 kasi mukhang alas 7 may meeting yata kayo. Magkukang kami papasok yung mga leaders, di ba? Mag-uusap kayo. Sabihin ko, nagkausap tayo, di ba? And, sige po, okay na sa inyo? Alis na, balik na lang ako. Sige, Evan, Alis na lang ako. Salamat po. It was very inspiring at balik ulit tayo, mami. Actually, kami magpapasalamat kasi precious yung time ninyo, di ba? Nagbibigay kayo ng call sa amin. Akin kasi nakita ko ito. Pwede ako magkunwari na magaling at maggagawa. Baka pero ang ending, baka tilapia at balut lang. Alam mo yan Tilapia at balut tinuro sa akin dito Saka franchise.
Oo. Sige po. Sige, Sige. magtabot tayo mamaya. Mga 30 minutes. Tama ba? Okay, okay. Opo, po. Thank Okay, you, thank thank you. you. Okay. Balik Ay, po kami, Sir Ed. kumusta? Kumusta? Ano? Apo. Nga. Nice to meet you, sir. Ha? Oo. Salamat. Tama, oo. Mamaya, usap tayo. Hindi, kahit na pwede tayo mag-usap ngayon. No? No. Oh, sige po. Kasi abang nawawala yung tayo lang muna kasi para wala si Ka Ernie. Ano. Paano bang lagay natin dito ka Janwin? Ano? Paano bang nating iwawan ito? Mayroon bang push para makuha natin? Ibig sabihin dito is kalalabanin natin sila Bongbong, di ba? Sila Isko, di ba? Sila Lenny, di ba? Sino pa ba yung mga Meron ho nagrarang presidency, no? Meron ho kaming mga ginagawa Ah. na perhaps hindi naisip ng mga kalaban. Hindi paninira Ayaw namin yun eh. Hindi po. Hindi po namin. Hindi kami marunong dun eh. Nasa Panginoon I am- tayo, no? I am an entrepreneur and at the same time I am a minister of the gospel just like Ernie. So Tama. Magkasama. Ante, yan ang aking promote ngayon kasi ano yan eh, yung investment natin dito sa mundong ito, di ba? Na ano, sayang pagka hindi ka hindi sa bandang huli pala nahuli ka sa race, di ba? Nahuli ka. Di ba? Kaya kumbaga doon po sa secular thinking, sa logical thinking, parang suntok sa buwan. Pero alam nyo, pag katulad lang din yan ng pag-rebuild ng temple tsaka wall ng Jerusalem eh. Delay yon, di po ba? The person who was used was Zerubbabel. The most important portion in yung beginning. Pinild niya yung foundation tsaka yung temple. Yeah. At saka pala na tinayo yung wall panahon na ni Nehemiah at saka ni Ezra. Yung very specific po talaga mandate ni Tay Ernie is on the as Zerubbabel. So, presidente natin po ngayon to uproot, to tear down and destroy. Yung mandate naman po ni Tay Ernie would be to build, to rebuild, to transform the nation. Okay. Sino ang vice president niya kay Ernie? Wala po. He is running as independent. Sa independent lang siya, no? Okay. Meron po kami mga nakitang possible na mangyari. Hinihintay po namin kung sinong lalapit. Upon the consultation at saka evaluation. Kasi first time po talaga na purely may mandate sa Diyos yung tatakbo. Yun ang naniniwala ako diyan ka Ernie, no? Kasi ngayon ako nga ang aking kinukuha ngayon is kasi yung end times, no? Meron akong makikita mo yung blessed hope, no? So yan ang aking church niyo po yan. Yan ang aking ministry. Pinaka-ministry dito. Aside dun sa aming yung corporation, no? Kami dito, yung dito is family corporation ito no? Sa family corporation, sa aming sariling company, mga anak ko may-ari diyan, ano? And dito kami pumunta ng Saudi Arabia saka Bahrain dahil kasi nga hindi namin kaya yung corruption sa Philippines. Iyan ang pinaka lang daw. Ayan lang yan. Actually, so kasi yung mga negosyo namin dati diyan magmula doon sa basurero, di ba? Hanggang doon sa ako nga mayroong negosyo namin doon, may mga sawmill magmula sa basurero, hihingan ka, di ba? Hanggang doon sa lahat yan no? Alam niyo po, Sir Ed, nagka-negosyo kami mag-asawa ng importation. So yung technology tsaka yung chemicals. Importation po yun. Isipin nyo na lang yung hurdle namin sa Bureau of Customs
Ah. Ay nako, grabe, sa 20 at 50 pesos na nakaloob dun sa 20 signatures. Imagine that, 20 signatures, 20, tapos Mm. sasabihin, i-open yung drawer, sabi niya, magbigay ka naman kahit 20. Dun sa 50. My goodness. Automatic yun. Sa custom yun ang aking experience. Pag lumapit, dikit-dikit yung kanilang yung kanilang mesa, nakita mo? Dikit-dikit di ba? Magkakadikit. Kaya, at 20 Oh, signature dadaanan nyo. tuwing experience ko yan. Kaya pagka lumapit na, Bukod lumipat pa yung narcotics doon, ha? paglipat Ed. lang lamesa, nakaganon ka agad yung yung drawer no? Nakahatak na agad nakabukas yan. Hindi parang- uusad ang papel nyo. So, our resolution was to stop doing that importation business. So that would be Ito po yan, yung malaking... si Lord talagang makakagawa niyan. Hindi natin magagawa eh. Siya talaga, no? Siya talaga ang makakakuha niyan. So, kung talagang siya lang ang makakapagluklok niyan. Tayo, gagawin natin yun. Pero, may tanong ako. Sige. Kasi kung kami ay magre-represent dito, di ba, sa golf, kasi sa golf, no? Yung aming golf, sa golf, no? Makakapunta kami ng ibang lugar, kahit nasa Hong Kong, Singapore, kasi global naman kami, ano? Ang nga lang doon is yung hindi tayo, may mga pwede kami padala ng tawag nun, yung mga policy ng COMELEC na hindi tayo lalabag sa mga para hindi yung kasi no kung mayroon tayong malalabag, apektado yung kandidato, di ba? Yun. Kailangan malaman namin yung ganon. So, yan. Meron po bang possible sa... Tingnan nyo yung mga wala po yan. Alam nyo, ang pinakakon dito, pag OFW yung pinag-uusapan, no? Yung nila dito, yung kumabigyan sila ng pansin, diba? Dito na yung makapagtayo sila ng sari-sari store man lang dito, mga ganyan na yung supportado ng ating ng government. Kasi mga ibang Diyan po sa Gulf? Diyan po sa Saudi? Sa Saudi kasi kami, meron kaming yung aming company is 100% yan, Filipino owned yun. Sa amin. Wala kaming sponsor. Diba? Meron kami mga partners ng mga Saudi. Halimbawa, kasi meron kami eskwelahan no? May school kami dito. Nagtayo ako ng school dito since 1995 yung school namin dito. So nag-start kami ng mga 80 student. Ngayon 4,000 megit na 5, mga ganyan. So and yung mga katulad ng Ayala, no? Yung Ayala Housing sa amin dumadaan yan pagpasok dito sa kasi instead na magtatayo sila ng company nila, sa amin katulad ng Miescor, di ba? Yung sa Meralco, di ba? Dadaan sa company namin yan. Ganon. So yung kanilang kinikwento ko kanina kay Ernie, no? Yung aking pinropose kay Mayor Digong noon na OFW Bank, which nung i-implement nila, iba sa implementation. Iba yung proposal namin Iba yung proposal niyo po. Iba. Kasi sila, ang kanilang, tumingin sila sa pera. Pag tumingin ka kasi sa pera, ang mangyayari doon, kakumpetensya mo na mga ibang bangko. Nakuha mo? Kukumpetensya mo yung mga ibang bangko Remittance kasi yung kanilang kanilang nakita Pagtatayo ka ng remittance, lahat ng mga OFW magpapadala sa iyo ng magre-remit sa bangkong OFW. Yun ang nila, no? Imposible yun Yung mangyayari doon, yung na yun.